may mga times na mapapaisip ka na lang ba na ito ba talaga yung gusto ko? Hi guys and welcome back to our channel. Kutay here and isa nga pong OFW na nandito ngayon sa Taiwan. So kung bago ka pa lang dito sa akin channel, you might consider like and subscribe para sa mga future videos pa. Kung isa ka nga sa mga nag-a-apply at gusto maranasan ang buhay abroad, tapusin mo ang video na to. Pero bago ang lahat, may gusto muna akong itanong sa'yo. Alam mo na ba talaga ang goals mo? Alam mo na ba kung bakit gusto mong pumunta dito? May pinangahawakan ka na ba? Kasi guys, sa totoo lang, sa panahon ngayon, isang scroll mo lang sa social media, marami ka na makikitang maganda, lalo na dito sa Taiwan. Maraming OFW stories na nag-adventure, nag-hike, maraming magandang places na napupuntahan. Maayos ang sistema, malinis. Totoo naman lahat yon guys. Pero, hindi lang doon nagtatapos ang storya. Pag andito ka na, pag ikaw na mismo yung nandito, ibang-iba na. May mga trabaho na hindi madali, mahirap, tapos everyday, paulit-ulit lang yung nangyayari. At minsan, kahit pagod ka na, kahit may sakit ka pa, walang choice kung di pumasok, kung hindi lumaban. May mga times na mapapaisip ka na lang ba na ito ba talaga yung gusto ko? Kaya, ang tanong ulit, clear na ba kung ano ang goal mo? Kung naiinggit ka lang sa mga nakikita mo sa social media, sa mga magagandang places, sa mga adventure, sa mga gala, baka hindi sapat yun para panghugutan, panghawakan mo para kayanin ang hirap ng buhay dito. Ako personally guys, excited talaga ako nung naselect ako and tao lang naman, di ba? Syempre, nai-excite. Pero kasi nung time na nag-apply ako, walang kasiguraduhan kung ano ba talaga yung dahilan kung ba't ako pumunta dito. Ang tanging gusto ko lang ma-experience ang buhay OFW. Kung paano ba mag-isa, kung paano ba yung mag-work na malayo sa pamilya. Gusto ko lang ma-experience. Pero, dumating sa time na sabi ko, 1 year lang ako. Kasi parang paulit-ulit lang yung nangyayari sa akin everyday simula nung dumating ako dito. Nandun na agad, nakikinagad sa akin yung homesick. Sinabi ko na baka 1 year lang ako, hindi ko natapusin yung contract, then umuwi na ako. Ganyan. Hindi naman dahil mahina ako or mahirap yung work ko, pero parang parang may kulang. Hindi kasi malinaw para sa akin that time kung bakit nga ba ako nag-abroad. And day by day, bago matapos yung 1 year ko, doon ko napagtanto na hindi pwede na paulit-ulit lang. Gumawa ako ng way para mag-improve yung sarili ko and doon ko napagtanto na wag sayangin yung pagkakataon na nandito na ako. So, from that gusto ko lang ma-experience yung buhay OFW, in-improve ko kung bakit gusto kong tapusin yung kontrata. So yun, nung malinaw na yung naging goal ko, eto, magti 3 years na ako, makakatapos na ako ng isang kontrata. Ngayon, kung hindi talaga malinaw yung goal mo kung bakit ka mag-a-abroad, baka masayang lang yung panahon na nandito ka. Kaya, kung gusto mo nga mag-Taiwan o mag-abroad, post ka muna saglit. Tanungin mo muna yung sarili mo kung bakit mo nga ba gusto mag-Taiwan o bakit mo gusto mag-abroad. Ready ka na ba mentally? Ready ka na ba emotionally? At ready ka na ba spiritually? Ready na ba yung buong pagkatao mo? At ang pinaka-importante, para saan? Para kanino? Para sa mga mahal mo sa buhay, para makapagpatayo ng bahay, para makapag-ipon para sa negosyo, para sa sarili mo. Hindi naman paunahan ng pag-abroad. Sabihin natin na nauna nga ako, pero kung ako yung dating ako na walang matibay na pinanghahawakan, siguro after 1 year, umuwi na ako ng Pilipinas. So yun, kung malinaw na para sa'yo, kung may sagot ka na para kanino ba, or para saan ang pag-abroad mo, go! Pero, hindi naman paunahan guys ang pag-abroad. Take your time. Okay lang yan. Sabi nga ng Bini, ang buhay ay hindi karera. Ang mahalaga lang guys, malinaw, at alam mo kung saan ka papunta. Ang pagpunta dito guys sa abroad, hindi ito solusyon sa lahat. Pero kung gagamitin mo ito bilang isang hakbang para maabot mo yung pangarap mo, why not, diba? Magiging sulit yung sakripisyo mo, yung iyak mo, yung pagiging malayo sa pamilya mo, yung pagod mo, worth it yun. And tao lang din tayo, mapapagod tayo sa lahat ng pagkakataon. Para sa mga nag-a-apply mag-Taiwan or nandito na sa Taiwan, parang wala nangyayari sa buhay or parang feeling mo nawawala ka, alalahanin mo lang kung bakit ka nga ba nandito, kung bakit ka nga ba isang OFW. So yun, lagi ko tong sinasabi sa mga nag-PPM sa akin na mga nag-a-apply pa Taiwan. Make sure nyo lang na malinaw yung goal nyo kung bakit kayo pupunta dito sa Taiwan, kung bakit kayo mag-a-abroad. Kasi, yan yung magiging sandalan nyo, yan yung panghuhugutan nyo, yan yung panghahawakan nyo kung bakit kayo magpapatuloy at magpapatuloy pa rin. So yun guys, sana nakatulong itong munting paalala ko para sa mga mag-a-apply or nandito na ng mga bagong OFW. And wag po kayong mag-hesitate na mag-comment kung meron pa po kayong tanong. And syempre, pwede nyo din pong i-share ang video na to para makatulong pa sa iba. And don't forget to like and subscribe. Keep showing up para sa sarili mo at para sa mga pangarap mo. So see you on the next one. Think positive.